Inuupasan sa likod ng magulang, mga mag-aaral na bitbit ang kanilang bag at sapatos upang di mabasa sa ilog. Ganito ang araw-araw na eksena, alas 5 pa lang ng umaga sa sitio Dagat-Dagatan, Barangay Muntindilaw sa Rizal. Bata pa lang daw si Kay. Ito na ang sitwasyong nakamulatan niya para makapasok sila sa eskwelahan na hanggang ngayon ay kalbaryong dinaranas pa rin ng kanyang 3 anak. So pag dumatawid kayo dito, dalawa sila? Karga mo? Opo, yung grade 1 ko po at saka yung grade 3, isa lang naman po. Yung salit-salitan po sila ng pagtawid ko po. Kasi pag sila lang po, di po kaya, maliit po yung grade 1 ko eh. Kaya inaano ko po talaga, pinapasan ko po talaga. Okay. Siyempre po, yun po yung responsibilidad natin bilang magulang, pag-aralin po yung anak po natin para po makapagtapos po sila ng pag-aaral. Hindi po rin nila maranasan yung naranasan ko po. Maulan sa sitio Dagat-Dagatan noong aming binisita sina Kay. Delikado na raw tumawid sa ilog tuwing malakas ang buhos ng ulan, kaya napipilitan ng ilan na lumiban na lang sa klase. Hanggang gaano kataas yung tinataas ng level ng tubig dito kapag umuulan? Minsan po hanggang kalahati ng creek, meron talaga yung pagtuloy-tuloy talaga, minsan mapapupo yan. May mas ligtas na daan naman papasok ng paaralan mula sa sitio. Pero bukod sa aabutin ng hanggang 3 sakay ang layo nito, mas magastos din para kina Kay na ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ay ang sweldo ng construction worker na mister. Balikan po nila pag sa isang tao, ano po sila 45. Isa lang yun, ha? Opo. 3 po kami ng mamasahe po. Oo. So dito na lang kasi walang Opo, tsaka mas malapit po. So ngayon po susubukan natin yung araw-araw na tinatawiran ng mga kabataan dito. Makapasok lamang sila sa kanilang paaralan. May pagragasa. Tandaan mo, tandaan. Medyo may pagkalalim dito sa area na to. Tulay na tatawiran para sa mga mag-aaral. Ito ang matagal ng hiling ng mga residente ng Muntindilaw. May nagsasabi na may plano daw po yung gobyerno para dito hanggang kailan pa? Hanggang kailan namin aantayin? Aantayin pa po ba natin na may mangyari sa lugar na to bago po natin na-actionan? Kahit simpleng tulay lang po mamba na makadaan lang ang mga bata para lang hindi po sila tumatawid sa ilog. Ang hirap po. Tapos nandoon na naano yung sapatos, tsinelas. So sa amin malaking bagay na yun. Siyempre mag-aalala kami, paano kaya itong pambili ng sapatos ng anak ko, ng tsinelas ko? Sa kanilang pag-uwi, sa bawat hakbang ay patunay ng tapang at determinasyon. Hangad na sana ay dumating ang panahon na hindi na kailangan lumusong sa panganib, makarating lamang sa kanilang paaralan. Sa ngayon, tuloy lang ang pakikipagsapalaran sa ilog na ito dahil bukas ay panibagong araw na naman ang tatawirin. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.